Sa pagbubukas ng kanyang talumpati, tumindig si Senator Ping Lacson at mariing nagwika, "Mr. President, my distinguished colleagues, I rise on a matter of personal and collective privilege to uncover schemes surrounding a systemic problem in our country, one that submerges our nation not just in floodwaters but in depths of corruption." Mula rito, ipinahayag niya na sa kanilang malalim na pananaliksik at imbestigasyon, nakatagpo sila ng mga salitang hindi matatagpuan sa karaniwang diksyonaryo. Kaya naman, anya, napilitan silang humanap sa ibang pinagmumulan at doon nila natagpuan hindi sa diksyonary kundi sa tinatawag nilang corruptionary. Bilang pagbibigay diin, ginamit ng senador ang isang kasabihan, "A leaky roof today is a ruined home tomorrow." Isang matalinghagang paalala na kung hindi maagapan ang maliit na butas ng katiwalian, mauuwi ito sa pagkawasak ng buong tahanan ng bayan. Gayunpaman, kanyang pinasalamatan si President Ferdinand Bongbong Marcos na anyay agad kumilos upang tapalan ang tumatagas na bubong ng pamahalaan. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Bilang tugon sa matapang na panawagan at mariing paalala ng Pangulo, mahiya naman kayo, itinatag ng Malacanang ang sumbong sa Pangulo website noong nakaraang linggo. Lubos na pinapurihan at pinasalamatan ng senador ang Pangulo para sa nasabing open source platform. Ipinaliwanag niya na bukod sa pagbibigay ng direktang linya mula sa publiko patungo sa President, nagbukas din ito ng mas mabilis na paraan para matunton at mabunyag ang mga anomalya. Para sa kanyang opisina at staff, ang website na ito ay nagsilbing napakahalagang kasangkapan sa kanilang investigasyon. Ayon sa kanya, ang coordinates na inilalabas ng nasabing website ay nakatulong ng malaki sa pagtukoy ng mga proyektong kahina-hinala, mga proyektong tila wala sa lugar at kung minsan na may ganap na ghost projects. Matapos nito, ipinahayag ng senador, noong nakaraang linggo, ang Pangulo mismo ang tumira sa issue. Ngunit ngayong araw, siya na ang handang humila ng gatilyo. Matapos ang panimulang pagbubunyag, agad na inilatag ng senador ang mas malawak na larawan ng problema. Sa ilalim ng 3 taon, mula 2023 hanggang 2025, mahigit 1 trilyon pesos ang inilaan para sa mga flood control projects. Sa loob ng panahong iyon, halos 53% ng kabuuang pondong nakalaan para sa flood control sa loob ng 15 years ay ibinuhos na. Kung ganito kalaki ang ginastos, ayon sa kanya, dapat sana ay hindi na nakalulubog sa baha ang ating mga lansangan at pamayanan tuwing dumarating ang malalakas na pag-ulan. Subalit ang nakikita sa aktwal ay taliwas. Patuloy pa rin ang pagbaha at pinsala, dahilan upang mamuo ang malaking tanong. Saan napunta ang pera? Dagdag pa ng senador, maraming proyekto ang lumalabas na depektibo at palpak dahil sa paggamit ng substandard na materyales. Mayroon ding mga proyekto na tuwirang tinawag mismo ni President Marcos bilang mga guni-guni o ghost projects. Mga proyektong wala namang pisikal na anyo ngunit nakasiksik sa mga pondo ng pamahalaan. Kanyang idiniin na sa halip na magsilbing proteksyon para sa mga komunidad, ang perang galing sa buwis ng taong bayan ay nagiging pagkain para sa iilang ganid, parehong mula sa pampubliko at pribadong sektor. Ang resulta, patak na lamang ang natitira para sa tunay na implementasyon ng mga proyekto. Sa katunayan, may mga proyekto pa raw na wala ni katiting na natira para sa kapakanan ng bayan. Ang tawag dito ng Pangulo, ghost projects. Ngunit nilinaw ng senador, hindi niya sinasabing lahat ng flood control projects sa buong bansa ay ganito. Ang kanyang sinasabi, halos pare-pareho ang pattern ng pandarambong. Ang pagkakaiba lamang ay kung gaano kalaki ang bahagi na kinukuha ng bawat kasabwat, depende sa antas ng kanilang kasakiman. Matapos ipakita ng senador ang mas malaking larawan ng problema, mas malinaw niyang isinalaysay kung paano mismo ninanakaw ang pondo ng bayan sa pamamagitan ng sistematikong hatian. Para itong isang dula na paulit-ulit na nagaganap sa iba't ibang lugar, iisang script, iba-iba lamang ang aktor. Sa simula, may mga tinatawag na allowable deductions. Kasama rito ang 1%
para sa bonds and insurances, 1% para sa materials testing, at 8 hanggang 10% naman para sa contractor's profit. Halimbawa, kung mayroong 100 million pesos na pondo para sa isang flood control project, kahit ibawas ang lahat ng yon, dapat ay 82 million pesos pa ang natitira para sa aktual na proyekto. Ngunit dito pumapasok ang mas mabigat na kalakaran. Ang district engineer, ayon sa senador, ay kumukuha ng 6%, dagdag pa ang 2 hanggang 3% para sa district engineering office kung may sobrang matitira mula sa contractor's profit. Tinatawag nila itong reseta sapagkat parang gamot na walang ibang magagawa ang contractor, kundi inumin. Kahit alam niyang mapait, hindi pa rito nagtatapos. Ang Bids and Awards Committee ay may nakalaan ding 5 hanggang 6%. Ang Commission on Audit na inaasahan sanang magbantay laban sa katiwalian ay nakikinabang din. May 0.5% hanggang 1% na hinihiwa mula sa pondo. At sa pinakamatindi, ang politiko o project proponent na siyang may kontrol kung saan itatayo ang proyekto ay tumatanggap ng pinakamatabang bahagi, 20 hanggang 25%. Sa ganitong sistema, makikita kung paanong bawat kasabwat ay may sariling parte sa pondo. Ang dapat sanay para sa sementong tatagal ng dekada, nauuwi sa substandard na materyales na madaling bumigay sa unang malakas na ulan. Ang dapat sanay dike na magliligtas ng buhay, nagiging ilusyong nakatayo lang para may maputol na ribon at may maiulat na proyekto. Mayroon ding kakaibang modus na tinatawag na distinct projects. Ang mga ito ay lumilitaw sa General Appropriations Act at sa mga awarded contracts na may eksaktong magkaparehong halaga, kahit iba-iba ang disenyo, haba o lokasyon. Parang sinadyang magkapareho upang magsilbing coded budget. Isang senyales para sa mga kasabwat kung kanino nakalaan ang proyekto. Ang ibig sabihin nito, bago pa man ihain ang proyekto, alam na ng lahat kung sino ang may-ari nito. Sa ilang distrito, natukoy ng senador na umaabot sa 28 proyekto ang eksaktong pareho ng halaga, kahit pa iba-iba ang itsura at haba. Imposible raw itong mangyari kung totoong dumaan sa masusing pagsusuri. Ngunit sa kalakaran ng katiwalian, ito ang nagiging normal. Isang sistemang ginawang parang karaniwang negosyo ang pandarambong sa kaban ng bayan. Pagkatapos ipaliwanag ang sistemang hatian, mas malinaw pang pinatunayan ng senador ang kanyang mga pahayag sa pamamagitan ng konkretong halimbawa mula sa iba't ibang probinsya. Hindi na ito haka-haka lamang, kundi mga kasong may ebidensya at dokumento. Unang tinalakay ang nangyari sa Pampanga. Doon, sunod-sunod ang inilatag na flood control projects. Nakapansin-pansin ang pagkakapareho. Magkakapareho ang halaga, magkakapareho ang disenyo, ngunit iba-iba ang lugar na pinaglagyan. Para bang isang proyektong pinagputol-putol at saka pinaghati-hati upang lumabas na maraming proyekto, pero iisa lamang ang batayan. Sa paningin ng ordinaryong mamamayan, maaari itong magmukhang seryosong pagtutok ng gobyerno. Ngunit para sa mga nakakaunawa, malinaw na senyales ito ng tinatawag na coded projects, ang pagbibigay ng parehong halaga upang ipahiwatig kung sino ang may kontrol o may-ari ng bawat proyekto. Ang resulta, maraming milyong piso ang napunta hindi sa dike, kundi sa bulsa ng mga kurakot na opisyal at kontraktor. Mula naman sa La Union, ibinunyag ng senador ang isa pang anomalya. Isang flood control project ang napansin dahil sa labis na taas ng gastusin. Kung ikukumpara, bawat metro ng dike ay halos katumbas ng presyo ng isang disenteng bahay. Parang ginawang ginto ang bawat semento at bakal na ginamit. Ang proyektong ito, imbes na magsilbing depensa laban sa baha, ay nagsilbing depensa para maitago ang sobrang tubo ng mga kasabwat. At kung may magtatanong kung paano ito nakalusot, malinaw ang sagot. May mga mata na pumikit at may mga opisyal na tumanggap ng kabayaran upang palampasin ang proyekto. Ngunit sa Oriental Mindoro, mas matindi pa ang sitwasyon. May mga flood control projects na itinayo sa mga lugar na hindi naman regular na binabaha. Isang istrukturang walang saysay para sa mga residente at malinaw na hindi nakabatay sa pangangailangan ng komunidad. Sa madaling salita, ghost project ang pinondohan. Hindi dahil walang nakatayong dike, kundi hindi ito kailanman nagkasilbi. At kung may natayong istruktura man, kadalasan ay substandard ang materyales, madaling bumigay sa unang bugso ng ulan,
at nagiging patunay lamang ng desperadong pagtatakip sa korupsyon. Sa bawat halimbawang ito, mariing ipinakita ng senador na hindi isolated ang problema. Hindi ito simpleng pagkakamali ng isang opisina, kundi bahagi ng isang malawak at sistematikong pandarambong. Ang Pampanga, La Union at Oriental Mindoro ay tatlong mukha lamang ng parehong krimen, ang pagnanakaw ng pondo ng taong bayan sa ngalan ng mga proyektong dapat sana'y nagliligtas ng buhay, ngunit sa halip ay nagiging instrumento ng katiwalian. Matapos ibahagi ang mga kaso mula sa Pampanga, La Union at Oriental Mindoro, tila ba lalo pang luminaw sa harap ng mga nakikinig ang lawak ng problema. Hindi na lamang ito mga chismis na umiikot sa kanto o bulong-bulungan sa mga opisina, kundi mga konkretong ebidensya na nagpapakita ng paulit-ulit na padron ng katiwalian. Habang binabalangkas ng senador ang mga detalyang ito, ramdam ang bigat ng kanyang tinig, hindi bilang isang politiko na nakikipagbangayan, kundi bilang isang mamamayan na nakakita ng sugat na matagal nang hindi ginagamot. Bawat halimbawa ay parang kutsilyong unti-unting humihiwa sa balat ng katotohanan. Inihahayag ang nana ng sistemang matagal nang pinoprotektahan ng mga nasa kapangyarihan. At mula sa maliliit na kasong lokal, ibinaling ng senador ang usapan tungo sa mas malaking tanong. Kung ganito kalala ang kalakaran sa bawat distrito, magkano na nga ba ang kabuang halaga ng nawawala sa kaban ng bayan? Hindi na lamang daan-daang milyon, kundi maaaring umaabot na sa bilyon-bilyon. Isang tanong na hindi maiiwasang masagot, sapagkat dala ng senador ang masusing pagtutuos ng mga numerong matagal nang itinatago sa mata ng publiko. Sa puntong ito, tila nakabitin ang lahat ng nakikinig. Nais nilang malaman, hindi lang kung paano, kundi eksaktong magkano na ang ninakaw. Dito na pumasok ang pinakamabigat na bahagi ng talumpati ng senador, ang pagbibilang kung magkano na nga ba ang nawawala sa kaban ng bayan dahil sa sistematikong pandarambong. Hindi ito tinaya lang o pinaghulaan. Nakabatay ito sa masusing pagsusuri ng mga dokumento, kontrata at aktual na gastusin sa bawat proyekto. Unang ipinakita ng senador ang simpleng halimbawa. Sa isang flood control project na nagkakahalaga ng 100 million pesos, matapos ibawas ang mga lehitimong deduction gaya ng 1% para sa bonds and insurances, 1% para sa materials testing, at 8 to 10% para sa contractor's profit, dapat ay may natitirang 82 million pesos na ilalaan sa mismong construction ng proyekto. Ngunit sa ilalim ng umiiral na sistema ng korupsyon, hindi ito ang nangyayari. Sa halip, pinaghahatian ng mga sangkot ang malaking bahagi ng pondo. Ang district engineer ay kumukuha ng 6%. Ang District Engineering Office, kung may natitira pa mula sa contractor's profit, ay nagdadagdag pa ng 2 to 3%. Ang Bids and Awards Committee ay may 5 to 6%. Ang Commission on Audit, na dapat sana'y tagapagtanggol ng pondo ng taong bayan, ay kumukuha rin ng 0.5 hanggang 1%. At ang pinakamalaking parte, ang 20 to 25%, ay diretso sa politiko o project proponent. Sa kabuuan, umaabot sa halos 40% ng pondo ang nawawala sa sistemang ito. Ibig sabihin, kung 100 million pesos ang budget, mahigit 30 milyon hanggang 40 milyon ang agad na napupunta sa bulsa ng mga kurakot na opisyal at kasabwat. Ang natitirang 60 milyon, iyon na lamang ang pinagkakasya para sa aktual na proyekto. Kaya't hindi nakapagtatakang maging substandard ang kalidad ng mga dike, kalsada, at iba pang infrastruktura. Ngunit hindi rito nagtapos ang pagbibilang ng senador. Masusing sinuri niya ang kabuang budget sa ilalim ng General Appropriations Act of 2023. Batay sa kanyang pagtutuos, ang kabuuang halaga ng mga flood control projects ay umabot sa mahigit 274.8 billion pesos. Kung susundin ang parehong pattern ng korupsyon na 40% ang nawawala, ibig sabihin, mahigit 110 billion pesos ang nawaldas sa iisang taon lamang. At dito, tumigil saglit ang senador. Hinayaan niyang lumubog sa isipan ng bawat nakikinig ang bigat ng numerong kanyang binanggit. 110 billion pesos. Hindi lamang ito simpleng numero. Ito'y katumbas ng libu-libong classrooms para sa mga estudyante, daan-daang ospital para sa mga may sakit, at milyon-milyong bakuna o gamot para sa mga mahihirap.
Ang perang dapat sana'y nagliligtas ng buhay, nagiging ugat pa ng pagkamatay ng pag-asa ng sambayanan. Sa pagtatapos ng bahagi na ito, malinaw ang mensahe ng senador. Ang korupsyon ay hindi lamang krimen laban sa batas. Isa itong krimen laban sa taong bayan. Isang sistemang ninanakawan, hindi lang ang kaban ng bayan, kundi ang kinabukasan ng bawat Pilipino. Matapos ipakita ng senador kung gaano kalaking halaga ang nawawala taon-taon, inilipat niya ang atensyon ng lahat sa isa pang mahalagang tanong. Sino-sino ang nakikinabang? Kung may pondong ninanakaw, kung may sistemang umiikot, hindi ito tatakbo ng walang aktibong kasabwat. At ang pangunahing kasabwat ay ang mga kontraktor na paulit-ulit na lumalahok at nananalo sa bidding ng mga proyekto. Sa kanyang pagsasalaysay, inilatag ng senador ang listahan ng mga kumpanyang tila naging regular na partner ng katiwalian. Ilan sa kanila'y nakalista bilang AAA contractors, mga kumpanyang dapat sana'y kagalang-galang, subalit sa katotohanan ay naging instrumento ng sistemang bulok. Paulit-ulit ang kanilang pagkapanalo sa bidding at madalas sa parehong halaga o halos magkapareho ang bid. Isa sa mga taktikang ginamit ng mga kontraktor ay ang tinatawag na rotational winning. Ibig sabihin, sila-sila rin ang nagsasalitan sa panalo. Kung ngayong buwan ay si Contractor A ang mananalo, sa susunod na buwan ay si Contractor B, at pagkatapos ay si Contractor C. Lahat sila ay may kasunduan upang walang ibang makapasok at ang pondo ay manatili lamang sa kanilang grupo. Sa ibabaw, mukhang kompetisyon, ngunit sa ilalim, isang scripted na laro na para bang may direktor na nagdidikta kung sino ang susunod na hahakot ng proyekto. Isa pang malinaw na palatandaan ng sabwatan ay ang tinatawag na ghost bidders. Ang mga kumpanyang ito ay naglalagay ng peking bid upang magmukhang may kompetisyon, ngunit sa dulo ay kusang magwi-withdraw o intentionally maglalagay ng mas mataas na halaga upang ang kasundong kontraktor ang manalo. Ang resulta, napapanatili nila ang kontrol at nagagawa nilang ipresyo ang proyekto ng mas mataas kaysa sa aktwal na halaga. Pinangalanan mismo ng senador ang ilan sa mga kumpanyang ito, mga pangalang pamilyar na sa industriya ng construction at sa mga nakakaunawa ng laro ng politika. Ang problema, sa kabila ng mga ulat at reklamo, patuloy silang nabibigyan ng proyekto taon-taon. Ang dahilan, malalim ang kanilang koneksyon sa mga mambabatas at sa ilang kurakot na opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Mas malinaw pang ipinakita ng senador ang pattern gamit ang datos. Sa loob ng isang fiscal year, may mga kontraktor na nakakuha ng halos 20 hanggang 30 proyekto, lahat flood control. Kung pagbibilangin ang kabuang halaga, umaabot ito sa bilyon-bilyon. At kung isasama ang kickback system na kanyang ipinaliwanag kanina, makikitang milyong piso ang agad na napupunta sa bulsa ng mga kontraktor at protektor nila sa gobyerno. Hindi rin nakaligtas ang ilang newly registered contractors. Bagamat bago lamang, bigla silang nananalo ng malalaking proyekto na hindi akma sa kanilang track record o financial capacity. Dito, malinaw na nagiging dami lamang sila, mga kumpanyang ginagamit para takpan ang aktual na nagmamaniobra sa likod ng bidding. Sa bawat detalyeng inilatag ng senador, malinaw ang pattern. Hindi random ang pagkakapanalo ng mga kontraktor. Isa itong organisadong sabwatan na para bang may nakasulat na script kung paano paghahatian ang mga proyekto. At kung tutuusin, ang kawawang taxpayer ang tunay na natatalo sapagkat ang bawat pisong nawawala sa flood control projects ay pisong inagaw mula sa serbisyong dapat ay napupunta sa mamamayan. Sa puntong ito, hindi lamang mga numero o teorya ang nasa harap ng publiko. Mayroon ng pangalan, mayroon ng muka, at mayroon ng malinaw na ebidensya ng sabwatan sa pagitan ng mga kontraktor at ng mga opisyal na dapat sana'y nagbabantay sa kaban ng bayan. Matapos ilantad ang kasabwat ng mga kontraktor, dumiretso ang senador sa mas maselang usapin. Ang papel ng mga opisyal at mga politiko sa sistemang ito ng pandarambong. Kung walang malalakas na protektor, hindi mabubuhay ang ganitong klaseng sabwatan. Sa kanyang paglalatag, malinaw ang sinabi ng senador. Ang mismong mga politiko, mga kongresista, ilang senador at maging mga lokal na opisyal ang pangunahing tumatayong padrino ng mga kontraktor.
Sila ang nagdidikta kung aling proyekto ang ipapasok sa General Appropriations Act. Sila rin ang tumutukoy kung aling kontraktor ang dapat manalo at sila rin ang nagsisiguro na hindi gagalawin ng oversight agencies ang anumang irregularidad. Isa-isang inilatag ng senador ang mekanismo. Kapag ipinopropose ang isang flood control project, hindi ito basta-basta pumapasok sa budget. Kadalasan, ang proyekto ay galing mismo sa insertions ng mga kongresista. Ibig sabihin, sila ang naglalagay ng pondo sa isang partikular na distrito. Hindi dahil iyon ang pinakakailangang infrastruktura, kundi dahil iyon ang proyektong may pinakamalaking kickback. Sa oras na maaprubahan ang proyekto, pumapasok naman ang papel ng ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ang mga district engineer at ilang regional directors ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng kontraktor at politiko. Sila ang nag-aasikaso ng dokumento, sila ang nagmamaniobra ng bidding process, at sila rin ang nagtitiyak na mapupunta sa tamang kontraktor ang proyekto. Hindi rin ligtas ang Commission on Audit o COA. Ayon sa senador, may mga pagkakataong ang ilang auditor mismo ay nagiging bahagi ng sistema. Kapalit ng kanilang katahimikan, may porsyento rin silang nakukuha mula sa bawat proyekto. Bagamat maliit kumpara sa malalaking kickback ng politiko, ang kanilang papel ay kritikal. Sila ang nagbibigay ng clean audit report na nagkukubli sa katiwalian. Ngunit ang pinakamatingkad na bahagi ng pahayag ng senador ay ang pagtukoy sa mismong politiko na nakikinabang ng malaki. Ipinakita niya kung paano sa bawat 100 million pesos na proyekto, ang 20 to 25% ay diretso sa bulsa ng project proponent. Kung iisipin, higit pa ito sa legal na sweldo ng isang opisyal sa loob ng ilang taon, pero nakukuha lamang sa isang proyekto. Sa kanyang talumpati, inihalin tulad ng senador ang mga proyektong ito sa cash cow ng ilang politiko. Hindi ito ginagawa para maglingkod, kundi para magpayaman. Ang flood control projects na dapat sana'y nagsasalba ng mga komunidad mula sa baha ay ginagawang paraan para magpataba ng bulsa. Kaya naman, hindi nakapagtataka kung bakit taon-taon lumulobo ang budget para sa flood control kahit hindi naman nakikita ang inaasahang epekto sa aktwal na sitwasyon ng mga mamamayan. Ang masakit pa, ayon sa senador, ay ang tahimik na pakikipagsabwatan ng ilang ahensya ng gobyerno. Kapag ang isang kontraktor ay may basbas ng isang malakas na politiko, hindi nagagalawin ang kanyang proyekto. Wala nang masusing inspeksyon. Wala nang matinding pag-audit, ang lahat ay napapadali, sapagkat sa dulo, lahat ay may kanya-kanyang bahagi sa hatian. Sa puntong ito, muling nagbigay diin ang senador. Ang korupsyon ay hindi lamang gawa ng iilang tao. Isa itong malawak na sindikato na binubuo ng mga kontraktor, ilang opisyal ng DPWH, ilang auditor ng COA, at higit sa lahat, mga makapangyarihang politiko. At habang nagpapatuloy ang ganitong sistema, bilyon-bilyong piso ang mawawala taon-taon, habang ang taong bayan ay patuloy na nalulubog sa baha ng kahirapan at kawalan ng pag-asa. Matapos ipaliwanag ng senador ang papel ng mga kontraktor at politiko, dumating ang isa sa pinakamabigat na bahagi ng kanyang talumpati, ang mismong presentasyon ng mga ebidensya at dokumento. Hindi na siya nanatili sa mga general statements o akusasyon. Sa halip, inilabas niya ang mga papeles na magpapatibay ng kanyang mga punto. Mula sa kanyang mesa, inilabas ng senador ang makakapal na folder na puno ng kontrata, bidding documents at project reports. Isa-isa niya itong inilatag, para bang isang guro na ipinapakita ang mga maling sagot sa harap ng klase. Ang bawat dokumento ay may marka, may petsa at may malinaw na detalye kung paano isinagawa ang transaksyon. Una niyang ipinakita ang ilang notice of award na tila gawa na bago pa man formal na natapos ang bidding. Sa madaling salita, nakatadhana na kung sino ang mananalo kahit hindi pa nagaganap ang proseso. Ang mga petsa at pirma ay nagsilbing matibay na ebidensya na scripted ang buong sistema. Sumunod naman niyang inilabas ang ilang bidding results kung saan malinaw na makikita ang pattern of rotation. Halimbawa, sa isang distrito, si Contractor A ang nanalo noong January, si Contractor B noong February, at si Contractor C naman noong March. Nang sumunod na quarter, bumalik ulit kay Contractor A ang panalo. Isang paikot-ikot na laro na hindi na kailangan ng malalim na pagsusuri para mapansin ang sabwatan. Ipinakita rin ng senador ang project cost breakdowns. Sa bawat isa,
malinaw na sobra ang costing kumpara sa aktual na presyo sa merkado. Halimbawa, isang simpleng sako ng graba na dapat ay nagkakahalaga lamang ng 500 piso ay nakasaad sa kontrata na umaabot ng 1,000 at 200 piso. Ang bakal na karaniwang mabibili ng mas mababa sa merkado ay pinapakita sa dokumento na doble o triple ang presyo. Kung pagsasama-samahin ang lahat ng overpriced items, milyon-milyon ang nawawala sa bawat proyekto. Hindi lamang iyon, inilabas din niya ang ilang inspection reports na nagsasabing tapos na ang proyekto kahit sa aktwal ay hindi pa ito nasisimulan o kalahati pa lamang ang nagagawa. Ang mga larawang kalakip sa ulat ay nagpatunay na maliwanag ang pandaraya. May mga flood control structures na nakasaad na completed sa dokumento, ngunit sa aktwal na larawan ay hukay pa lamang ang makikita. Dagdag pa rito, ipinakita ng senador ang ilang dokumento mula sa Commission on Audit o COA na nagsilbing kumpirmasyon sa kanyang mga pahayag. Sa ilang audit observation memoranda, malinaw na nakasaad ang irregularidad. Subalit sa huli ay tila nabura ang mga ito sa final audit report. Isang patunay na may nagmaniobra upang hindi lumabas ang buong katotohanan. Sa kanyang presentasyon, hindi lamang mga papeles ang kanyang ginamit. Mayroon din siyang mga larawan ng aktwal na proyekto, mga tulay at flood control structures na madaling gumuho kahit bagong gawa pa lamang. Mga kalsadang natabunan ng tubig ulan sa loob lamang ng ilang buwan matapos ideklarang completed at mga lugar na dapat ay protektado na laban sa pagbaha ngunit taon-taon pa ring nalulubog. Sa bawat ebidensyang inilatag, tumitindi ang bigat ng kanyang pahayag. Hindi ito haka-haka, hindi ito chismis. Ito ay dokumentado, may mga pangalan, may mga pirma at may mga larawan. At habang nakikita ng publiko ang mga papeles na hawak ng senador, lalong naging malinaw na ang sinasabing korupsyon ay hindi lamang kwento, kundi isang malupit na realidad na ninanakaw ang bilyon-bilyong piso mula sa kaban ng bayan. Sa pagtatapos ng bahaging ito, mariing sinabi ng senador, walang saysay ang anumang reforma kung hindi natin haharapin ang mga dokumentong ito. Ang papel ay hindi nagsisinungaling, ang mga pirma, ang petsa at ang mga presyo. Lahat ay nagbubunyag ng katotohanan. Habang unti-unting inilalatag ng senador ang mga dokumento, kapansin-pansin ang bigat ng katahimikan sa loob ng bulwagan. Ang mga kasamahan niyang senador na karaniwang sanay sa maiinit na palitan ay tila natigilan. May ilan na napapailing, may ilan na nakayuko at mayroon ding tahasang nakatingin sa mga papeles na para bang hindi makapaniwala na ganoon kasistematik ang pandaraya. Sa bawat pagbubunyag ng pangalan ng kontraktor, sa bawat pagtukoy ng proyekto, at sa bawat pagpapakita ng larawan ng mga pinapaborang flood control structures, ramdam ang hindi mapigilang pag-igting ng damdamin sa hanay ng mga nakikinig. May ilan sa mga senador na halatang nainis, hindi dahil sa ibinubunyag, kundi marahil dahil may mga kaalyado o kasamahan silang direktang tinatamaan ng akusasyon. Ang mga kongresista na nasasangkot, bagamat wala sa bulwagan, ay hindi rin nakaligtas sa pagtugon ng publiko. Habang nagsasalita ang senador, mabilis na kumalat sa social media ang mga litrato at sipi mula sa kanyang presentasyon. Ang pangalan ng ilang kilalang politiko ay nagsimulang mag-trend at ang taong bayan ay nagsimulang maglabas ng kani-kanilang saloobin. Sa mga komento, mariing ipinahayag ng maraming mamamayan ang kanilang galit. Para sa kanila, malinaw na ang kanilang mga buwis ay hindi napupunta sa serbisyong dapat nilang matanggap, kundi diretso sa bulsa ng iilan. May mga nagbigay ng halimbawa, kung ang bilyon-bilyong piso ay ginastos ng tama, maaaring hindi na sana lumulubog sa baha ang maraming komunidad, maaaring mas maayos na ang mga kalsada, at maaaring mas ligtas na ang mga pamilyang Pilipino. Ngunit hindi lamang galit ang lumutang sa publiko, naroon din ang pagkadismaya at kawalan ng tiwala. May mga nagsabi na kahit paulit-ulit nang inilalantad ang ganitong uri ng katiwalian, tila wala pa ring nangyayaring pagbabago. Ang tanong ng marami, ano ang kasunod nito? May makukulong ba? May mananagot ba? Sa loob ng Senado, ilang kasamahan ng senador ang nagpahayag ng kanilang suporta. May mga pumalakpak, may mga nagsabi ng tama ka dyan, at may ilan ding humiling na makapagkopya ng dokumentong hawak niya para personal nilang suriin. Ngunit kapansin-pansin na may mga nanatiling tahimik, mga muka na walang imik, tila ba nag-aalangan
kung dapat bang kumampi o manahimik na lamang. Habang nagpapatuloy ang talumpati, unti-unti ring lumabas ang epekto nito sa labas ng bulwagan. Sa mga pahayagan, nagsimulang lumabas ang breaking news na naglalaman ng highlights ng privilege speech. Sa radyo at telebisyon, inuulat ng mga anchor ang bawat detalye. Sa social media, hindi na mabilang ang mga netizen na nagbabahagi ng kanilang opinyon, galit at pagkadismaya. At sa mga lugar na direktang apektado ng mga proyektong binanggit, mga komunidad na taon-taon ay lumulubog sa baha. Lalo pang sumidhi ang reaksyon. May mga nanay na nagsabing hindi na nila alam kung saan kukuha ng lakas ng loob sa tuwing may bagyo. May mga jeepney driver na nagkwento kung paano araw-araw silang nalulubog sa baha dahil sa kapalpakan ng flood control projects. At may mga estudyante na nagsabing ang kanilang pag-aaral ay laging naaantala dahil sa kawalan ng maayos na infrastruktura. Sa puntong ito, malinaw na ang talumpati ng senador ay hindi lamang basta privilege speech. Isa itong makapangyarihang dagok sa imahe ng mga opisyal at politiko na nasangkot. Isa itong panawagan na hindi na kayang ipagkibit-balikat ng publiko. At higit sa lahat, isa itong salamin ng malalim na sugat sa pamahalaan na matagal nang kinakalawang sa loob ng sistema. Matapos ilatag ang mga ebidensya at masaksihan ang reaksyon ng kapwa mambabatas at publiko, mariinang inilabas ng senador ang kanyang panawagan. Hindi na siya nakontento sa pagbubunyag ng katiwalian. Dumiretso siya sa hamon, isang panawagan para sa pananagutan at agarang aksyon. Sa kanyang tinig, ramdam ang galit na may halong determinasyon. Sinabi niya na ang korupsyon sa flood control projects ay hindi basta maling pamamalakad lamang. Isa itong sistematikong pandarambong na nagdudulot ng direktang pinsala sa mamamayan. Habang ang mga opisyal ay nagpapakalunod sa kaban ng bayan, ang ordinaryong Pilipino naman ay paulit-ulit na lumulubog sa baha, nawawalan ng kabuhayan at minsan ay buhay pa ang kapalit. Direkta niyang hinamon ang mga kasamahan sa Senado at maging ang Kongreso na huwag sanang ipagwalang bahala ang ebidensya. Anya, hindi sapat na magpapogi sa harap ng kamera o magsalita ng magagandang pananalita sa publiko. Ang kailangan ay konkretong aksyon, investigasyon, paglilitis at paniningil ng pananagutan. Sa lahat ng sangkot, gaano man sila kalakas sa politika, tinukoy din niya ang mga ahensya ng gobyerno na may papel sa usaping ito, mula Department of Public Works and Highways o DPWH hanggang sa Commission on Audit o COA at maging sa mga lokal na pamahalaan na nakinabang o nagbulag-bulagan. Mariin niyang sinabi, kung ang mga ahensya mismo ang pumapayag na magamit bilang kasangkapan ng katiwalian, paano pa natin mapapaniwala ang taong bayan na may saysay ang buwis na kanilang binabayaran? Higit pa rito, nanawagan siya para sa mas malawak na transparency at accountability. Iminungkahi niya na gawing mas accessible sa publiko ang lahat ng project contracts, bidding documents at audit reports. Kung ang taong bayan mismo ay may kakayahang silipin ang bawat detalye ng proyekto, mas mahihirapan ang mga kawatan na magtago sa likod ng peking papeles at pirma. Ngunit hindi lamang sa mga institusyon niya inihagis ang hamon. Maging sa kapwa niyang mga senador, mariin niyang sinabi, tayo ang kinatawan ng bayan. Hindi tayo iniluklok dito para magkunwaring bulag, kundi para maging bantay ng kaban ng yaman ng taong bayan. Kung hahayaan natin ito, kasabwat na rin tayo. Dagdag pa niya, ang pananagutan ay hindi natatapos sa pagbibigay ng privilege speech o pagdinig ng mga hearing. Ang tunay na katarungan ay makikita lamang kung mayroong mananagot, kung may makukulong, at kung ang mga nakaw na pondo ay maibabalik sa taong bayan. Sa huli, nagbigay siya ng panawagan sa mamamayan. Huwag matakot, huwag manahimik, at patuloy na magbantay. Dahil ayon sa kanya, sa tuwing nananahimik ang taong bayan, mas lalong lumalakas ang loob ng mga kurakot na politiko. Ang boses ng bayan, kapag pinagsama-sama, ay higit na makapangyarihan kaysa sa kahit anong padrino o sindikato ng korupsyon. Sa puntong ito, hindi na lamang siya nagsasalita bilang senador, kundi bilang isang mamamayan na sawang-sawa na sa paulit-ulit na pandaraya. At habang binibigkas niya ang kanyang huling panawagan, ramdam ng lahat sa bulwagan na ito na iyon ay higit pa sa talumpati. Isa itong panata para sa pagbabago. Habang papalapit sa pagtatapos ng kanyang privilege speech, kapansin-pansin
na lalong tumindi ang bigat ng bawat salitang lumalabas sa bibig ng senador. Mula sa pagbubunyag ng katiwalian, sa paglalatag ng ebidensya, hanggang sa mariing panawagan ng pananagutan, ngayon ay dumating siya sa puntong kailangan niyang mag-iwan ng malinaw na marka. Isang pangwakas na pahayag na magpapaalingaw-ngaw hindi lamang sa bulwagan kundi sa buong bansa. Sa kanyang tinig, dama ang paghihinagpis at pagkadismaya, ngunit higit sa lahat, ramdam ang paninindigan. Sinabi niya na ang laban kontra korupsyon ay hindi laban ng iisang tao o ilang mambabatas lamang. Isa itong laban ng bawat Pilipino na araw-araw ay nagbabayad ng buwis, umaasa ng maayos na serbisyo at nangangarap ng kinabukasang hindi ninanakawan ng sariling pamahalaan. Mariin niyang ipinunto na kung hahayaan ang sistemang ito, mananatiling paikot-ikot ang bansa sa siklo ng kahirapan, sakuna at kawalan ng pag-asa. Ngunit kung may tapang ang bawat isa, mula sa mga leader hanggang sa ordinaryong mamamayan, may pag-asa pang magbago ang takbo ng bayan. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng katarungan. Hindi lamang ito simpleng pag-aresto o pagkulong sa mga tiwaling opisyal, kundi pagbabalik ng tiwala ng taong bayan sa kanilang mga institusyon. Anya, ang tiwala ay parang salamin. Kapag ito'y nabasag dahil sa kasinungalingan at pagnanakaw, mahirap nang buuin muli. Ngunit kung sisimulan ngayon ang totoong pananagutan, maaari pang mabawi ang tiwalang iyon. Sa puntong ito, tumigil sandali ang senador. Tila sinadya niyang bigyan ng oras ang bawat isa upang namnamin ang bigat ng kanyang mga sinabi. Ang katahimikan sa bulwagan ay nagsilbing hudyat na ang kanyang mensahe ay tumama sa kaibuturan ng damdamin ng mga nakikinig. At sa kanyang huling mga salita, binigkas niya ang malinaw na hamon. Hindi ko nahahayaang manatiling tahimik ang Senado sa harap ng ganitong uri ng pandarambong. Huwag na nating hintayin na ang kasaysayan ang humusga sa atin bilang mga lider na walang ginawa. Ang pagkakataon para kumilos ay ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na taon, kundi ngayon mismo. Kasunod nito, malakas na pumalakpak ang ilan sa kanyang mga kasamahan. Samantalang ang iba ay nanatiling tahimik at tila nag-iisip. Ngunit sa labas ng bulwagan, malinaw na ang kanyang mensahe ay umabot na sa publiko. Isang panawagan para sa pagbabago, isang paalala na may pag-asa pa kung ang bawat isa ay may lakas ng loob na manindigan laban sa katiwalian. Sa huli, habang binabaan ng senador ang kanyang tinig, naiwan sa lahat ang matinding tanong, hanggang kailan natin titiisin ang ganitong sistema? At kailan tayo tatayo para tapusin ito? At sa pagbagsak ng kanyang mga huling salita, nagsara ang privilege speech, hindi bilang isang pangkaraniwang talumpati, kundi bilang isang makasaysayang pahayag na naglatag ng katotohanan, nagmulat ng sambayanan, at nagpasiklab ng panibagong sigaw para sa katarungan.